Patay na ang asawa ko. Ang malamig na deklarasyon ni Emilio habang itinataas ang baso ng champagne sa gitna ng unos. Hindi nila alam, habang ipinagdiriwang nila ang aking kamatayan, ang dagat ay nagpa siyang isuka ako pabalik. Ako si Valeria, ang asawang itinapon ninyo na parang basura matapos pagnakawan. Ngunit ngayon, ang bawat patak ng tubig alat sa aking baga ay naging apoy ng paniningil. Handa na ba kayong makita ang multo ng inyong mga kasalanan? Sino ang susunod na lalamunin ng dilim? Salamat sa mga pirma mo, Valeria. Sa wakas, wala na kaming kailangan sa'yo. Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng gabi sa gitna ng malawak at madilim na karagatan. Nakatayo si Valeria sa deck ng marangyang duwelyo, nanginginig ang kanyang mga daliri na hawak pa rin ang mamahaling panulat. Sa harap niya, ang kanyang asawang si Emilio ay dahan-dahang itinitiklop ang mga dokumentong katatapos lang niyang pirmahan, ang mga papel na naglilipat ng lahat ng kanyang pinaghirapang ari-arian at shares sa kumpanya patungo sa pangalan nito. Sa loob ng ilang araw na walang tulog at puno ng pag-aalala para maisalba ang negosyo ng pamilya Aragon mula sa pagkalugi, ang tanging hangad ni Valeria ay makitang muli ang ngiti ni Emilio. Akala niya, ang gabing ito ay isang selebrasyon ng kanilang tagumpay at ng kanilang anibersaryo. Ngunit ang nangiting nakikita niya ngayon sa mukha ng kanyang asawa ay hindi ang nangiting minahal niya. Ito ay isang nangiting puno ng panunuya at pagkamuhi. Sa likod ni Emilio, nakatayo si Doña Salvacion, ang kanyang biyenan, na marangyang nakasuot ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng deck. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas malamig pa sa simoy ng dagat. Akala mo ba talaga ay bahagi ka ng pamilyang ito, Valeria? Ang boses ni Doña Salvacion ay puno ng pait. You're just a tool. Isang kasangkapan na ginamit namin para linisin ang dumi ng kumpanya. Ngayong malinis na ang lahat, you're just a piece of trash that needs to be thrown away. Huwag mong kalimutan, dugong mahirap ka lang na ipinasok namin sa mansyon para magsilbi. Parang gumuho ang mundo ang mundo ni Valeria. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumasok sa bulsa ng kanyang suot na blazer. Hinahawakan ng isang maliit at malambot na saplot ng sanggol na balak sana niyang ipakita kay Emilio bilang sorpresa. Sila ay magkakaroon na ng anak. Isang bunga ng pag-ibig na akala niya ay totoo. Emilio, please, sabihin mong hindi ito totoo. Ang pabulong na pagsamo ni Valeria, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha na nagpapalabo sa imahe ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan. Ngunit sa halip na yakap o paliwanag, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng matinding pag-init sa kanyang balat at nagpatalsik sa kanyang diwa. Ang panulat na hawak niya ay nahulog at gumulong sa sahig ng deck hanggang sa mawala ito sa dilim. Don't touch me with your filthy hands, Valeria. Ang pagalit na sabi ni Emilio. I never loved you. Ginawa ko lang ang dapat para makuha ang kumpanya. Ngayon, meron na akong Beatrice. Siya ang tunay na reyna na karapat-dapat sa tabi ko, hindi ang isang tulad mong galing sa putikan. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa pagkadurog ng kanyang puso. Pakiramdam ni Valeria ay isa-isang binabakbak ang kanyang pagkatao. Ang bawat sakripisyo niya, ang mga gabing pinalipas niya sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito, at ang pagmamahal na ibinigay niya ng walang pag-aalinlangan. Lahat ay itinapon at tinapakan sa harap niya. Ang kanyang mga binti ay nanghina at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa tindi ng emosyong hindi niya mailabas.
Ang ulan ay nagsimulang pumatak mula sa madilim na langit, kasabay ng malakas na paghampas ng mga alon sa gilid ng duwelyo. Ang tubig na bumabagsak ay humahalo sa mga mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang katahimikan ng paligid ay nabasag lamang ng malakas na hininga ni Valeria at ng mapang-aping tawa ni Doña Salvacion. Gia Aragon family does not need a wife, Valeria. Ang malamig na utos ng matandang babae. We need a corpse that cannot speak. Bago pa man makapagsalita si Valeria, naramdaman niya ang marahas na pagtulak ni Emilio sa kanyang balikat. Ang kanyang katawan ay nawalan ng balanse at tumama sa rehas ng deck bago tuluyang mahulog sa madilim at malamig na yakap ng karagatan. Ang huling nakita niya bago lumubog ang kanyang paningin ay ang malabong figura ni na Emilio at Doña Salvacion na nakatayo sa itaas. Pinapanood siyang lalamunin ng mga alon nang walang bakas ng awa. Sa ilalim ng tubig, ang lamig ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hangin sa kanyang baga ay unti-unting nauubos at ang tanging naririnig niya ay ang muffled na tunog ng umaandar na makina ng duwelyo na papalayo sa kanya. Sa gitna ng kadiliman at sa dahan-dahang pagkawala ng kanyang malay, isang huling tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano na ang matitira sa akin ngayong pati ang aking dangal at buhay ay ninakaw niyo na? Ang unang naramdaman ni Valeria nang magmulat siya ng kanyang mga mata ay ang magaspang na tela ng isang banig sa ilalim ng kanyang likod, baang matinding hapdi ng kanyang balat na tila binabad sa apoy. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay mabigat. Tila may mga batong nakatali sa kanyang mga paa na humihila sa kanya pabalik sa kailaliman ng dagat. May amoy ng tuyong isda, usok ng kahoy, at ang matapang na alat ng dagat na humahalo sa hangin sa loob ng maliit na dampa. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga daliri at doon niya naramdaman ang lamig ng hangin sa kanyang basang balat. Isang matandang kamay na puno ng mga gatla at kalyo, ngunit may pambihirang lambot, ang dahan-dahang nagpunas ng basang bimpo sa kanyang noo. Gising ka na pala, iha. Huwag kang biglang babangon. Baka mahilo ka. Ang marahang tinig ng isang babae. Si Aling Narda na may suot na kupas na duster at may mukhang bakas ng hirap ng buhay, ngunit may mga matang puno ng malasakit, ay nakaupo sa tabi niya. Ang munting lampara sa gilid ay nagbibigay ng mahinang liwanag na sumasayaw sa mga dingding na gawa sa nipa at kawayan. Sinubukan ni Valeria na magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang tunog ng pagkakabulol at ang sunod-sunod na pag-ubo na tila may mga natitirang tubig alat pa sa kanyang lalamunan. Ang bawat pag-ubo ay nagdudulot ng kirot sa kanyang dibdib na nagpapaalala sa kanya ng marahas na pagtulak ni Emilio. Uminom ka muna nito. Sabaw ng mainit na luya iyan para guminhawa ang pakiramdam mo, sabi ni Aling Narda habang inaalalayan ang ulo ni Valeria. Sa bawat higop niya, tila unti-unting bumabalik ang init sa kanyang naninigigas na katawan. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng kanyang malay ay ang pagbabalik din ng mapait na alaala ng gabing iyon, ang tawanan ni na Emilio at Doña Salvacion habang siya ay nilalamon ng madilim na alon. Biglang kinabahan si Valeria. Mabilis niyang kinapa ang bulsa ng kanyang blazer na nakasampay sa malapit na upuan, ngunit naramdaman niyang wala na doon ang kanyang hinahanap. Ang saplot, ang maliit na damit. Ang pautal-utal niyang tanong. Yumuko si Aling Narda at kinuha ang maliit, basang-basa at may bahid ng putik na saplot ng sanggol mula sa sahig. Ito ba ang hinahanap mo, iha? Nakakuyom ito sa kamay mo nang makuha ka namin sa dalampasigan. Hindi mo binitiwan kahit nung wala ka ng malay. Niyakap ni Valeria ang munting tela sa kanyang dibdib at doon ay muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ang luhang ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa pangarap na winakasan ng sarili niyang asawa. Sa bawat patak ng kanyang luha, tila naririnig niya ang tibok ng puso ng anak
na hindi na magkakaroon ng pagkakataong makilala ang kanyang ama. Sino ka ba, iha? At bakit ka nasa gitna ng dagat, sa gitna ng unos? Ang tanong ni Narda na puno ng pagtataka. Hindi makapagsalita si Valeria. Paano niya aaminin na asawa siya ng isang makapangyarihang lalaki na muntik nang ipapatay ng sariling pamilya? Bago pa siya makasagot, umugong ang lumang radyo sa sulok ng dampa. Isang seryoso at mabigat na boses ng broadcaster ang biglang narinig. Kinumpirma na ng pamilya Aragon ang malungkot na balita. Ang CEO ng kanilang kumpanya na si Valeria Dizon Aragon ay formal nang idineklara na patay matapos ang isang aksidente sa gitna ng dagat kagabi. Ayon kay Don Emilio Aragon, sinubukan niyang iligtas ang kanyang asawa ngunit mabilis itong tinangay ng malakas na alon. Isang engranding funeral service ang nakatakdang ganapin bukas para sa tinaguriang bayani ng industriya. Nanigas ang buong katawan ni Valeria habang nakikinig. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi. Patay na pala ako. Ang bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig ay napalitan ng isang malamig at matalim na liwanag. Sa telebisyong debaterya sa labas ng dampa, nakita niya ang mukha ni Emilio na nakasuot ng itim na barong. Kunyari ay nagpapahid ng luha sa harap ng mga kamera habang hawak ang kamay ng isang magandang babae na nakatalikod. Ito na siguro si Beatrice. Ang sakit na nararamdaman ni Valeria ay unti-unting naging isang matigas na determinasyon. Isinuka siya ng dagat, hindi para magmakaawa, kundi para maging isang multo na hindi nila matatatakasan. Aling Narda, ang tawag ni Valeria. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Huwag niyo pong sasabihin kahit kanino na may nakita kayong babae rito. Para sa lahat at para sa mundong ito, ang babaeng nakahiga rito ay matagal na ring namatay kasama ng kanyang mga pangarap. Napatingin si Aling Narda sa mga mata ni Valeria, ba doon niya nakita ang isang lalim na hindi kayang abutin ng kahit anong lambat. Tumango ang matanda, tila naiintindihan ang bigat ng lihim na dala ng kanyang panauhin. Habang ang gabi ay lumalalim at ang tunog ng mga alon ay patuloy na humahampas sa pampang, nakatitig si Valeria sa kisaming gawa sa nipa. Bukas, ililibing nila ang isang walang lamamang kabaong sa ilalim ng kanyang pangalan. At habang ang buong mundo ay umiiyak para sa kanya, doon siya magsisimulang magplano ng kanyang pagbabalik, hindi bilang asawa, kundi bilang ang bagyong wawasak sa lahat ng kanilang itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Ngunit paano niya masisimulan ang kanyang paniningil kung ang tanging sandata niya ay isang basang saplot ng sanggol at isang katawang punong-puno ng mga sugat? Lumipas ang 3 araw na tila isang mahabang panaginip na ayaw magwakas. Sa loob ng maliit na dampa ni Aling Narda, unti-unting nanunumbalik ang lakas ng katawan ni Valeria. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling manhid, tila isang lupang tigang na hindi na kayang tablan ng kahit anong ulan. Nakaupo siya sa gilid ng bintana, nakatingin sa malawak na dagat na nagtangkaring kumuha ng kanyang buhay habang pinagmamasdan ang mga mangingisda sa malayo. Pumasok si Aling Narda mula sa palengke. May bitbit na ilang pirasong isda at lumang dyaryo. Baka sa mukha ng matanda ang labis na paghanga habang inilalapag ang mga pinamili sa lamesang kawayan. Napakabuting tao talaga ng asawa mo, iha. Ang panimula ni Narda habang inaayos ang kanyang balabal. Pinag-uusapan ka sa buong bayan. Nagpaabot daw ng malaking donasyon si Don Emilio sa ampunan bilang pag-alala sa iyo. Sabi pa ng mga tao sa palengke, kulang na lang daw ay ituring siyang santo dahil sa tindi ng pagdadalamhati niya sa pagkawala mo. Napakaswerte mo at nagkaroon ka ng ganoong asawa. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Valeria.
Ang bawat salita ni Narda ay tila mga linta na sumisipsip sa kanyang natitirang pasensya. Swerte po ba ang tawag doon, Aling Narda? Ang purihin ng mundo habang ang katotohanan ay nakabaon sa ilalim ng dagat? Napatigil ang matanda sa paglilinis ng isda. Anong ibig mong sabihin, Valeria? Wala po. Salamat po sa balita. Ang tanging sagot ni Valeria. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga alaala ng mga dokumentong pinapirmahan sa kanya ni Emilio bago siya itinulak. Ang donasyong sinasabi nila ay galing sa perang ninakaw nito sa kanya. Isang duguang pera na ginagamit para linisin ang isang madungis na pangalan. Napansin ni Valeria ang isang lumang notebook sa tabi ng kalan kung saan nakalista ang mga utang ni Aling Narda. Nakita niya ang pangalan ng kumpanya ng mga Aragon. Bakit po kayo may utang sa kanila, Aling Narda? Bumuntong hininga ang matanda. Ang kanyang mga bahagi ng muka ay tila bumagsak sa bigat ng emosyon. Iyan ang utang namin para sa bagong bangka ng asawa ko bago siya nawala. Sila lang ang nagpahiram sa amin ng walang maraming tanong. Malaki ang utang na loob namin sa kanila. Kahit na halos lahat ng huli namin ay napupunta lang sa pambayad ng interes. Kinuha ni Valeria ang notebook at tiningnan ang mga numero. Bilang isang dating CEO, alam niya ang bawat galaw ng kumpanya. Agad niyang napansin ang panloloko. Ang interes na ipinapataw sa mga mahihirap na mangingisda ay triple sa dapat na legal na halaga. Ang kabutihan na sinasabi ng mundo ay isa lamang malaking bitag para sakalin ang mga taong walang kalaban-laban. Hindi po ito utang na loob, Aling Narda. Ito ay pagnanakaw sa harapang paraan. Ang bulong ni Valeria, ang kanyang mga kamao ay nagngangalit sa ilalim ng lamesa. Ginagamit nila ang inyong kahirapan para lalong payamanin ang kanilang mga sarili. Eksaktong dumating si Luningning, ang anak ni Narda, nakakarating lang mula sa paglalakad sa Pampang. May hawak siyang isang basang plastik na bag na puno ng mga kung ano-anong gamit na inanod ng agos mula sa malayo. Inilapag niya ito sa harap ni Valeria. Ate, nakita ko po ito malapit sa mga bato kanina. Parang galing ito sa malaking barko na dumaan nung isang gabi, sabi ng bata. Dahan-dahang binuksan ni Valeria ang bag. Ang kanyang puso ay biglang tumibok nang mabilis nang makita ang isang pamilyar na leather folder. Ang folder na dala niya sa duelyo nung gabi ng kanyang kamatayan. Sa loob nito ay may isang lihim na sulat na hindi pa niya nababasa noon. Isang sulat na naka-address kay Emilio mula sa isang hindi kilalang tao. Binasa ni Valeria ang bawat salita at sa bawat pangungusap, ang kanyang mundo ay tila muling nayayanig. Ang sulat ay naglalaman ng plano ng pagbebenta ng lahat ng lupain sa baryong ito sa isang dayuhang korporasyon. Ang lupang kinatatayuan ng dampa ni Aling Narda at ng lahat ng mga mangingisda rito. At ang mas masakit, ang lagda sa ilalim ng plano ay hindi lang kay Emilio, kundi may kasama ring pirma ng isang tao na akala ni Valeria ay kakampi niya sa loob ng kumpanya. Nanginginig ang mga kamay ni Valeria habang tinititigan ang mga pangalan sa papel. Ang pag-ibig na akala niya ay sandigan ng kanyang buhay ay isa lamang palang detalyadong plano ng panloloko. Hindi lang siya ang pinatay nung gabing iyon, kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga taong nagligtas sa kanya. Ate, okay ka lang po ba? Ang nag-aalalang tanong ni Luningning nang mapansin ang pamumutla ni Valeria. Tumingin si Valeria sa bata. Pagkatapos ay kay Aling Narda na abala sa pagluluto. Ang pag-ibig ay isang kasinungalingan, ngunit ang galit na nararamdaman niya ngayon ay ang pinakatotoong bagay na hawak niya. Aling Narda, may kailangan po akong gawin, ang sabi ni Valeria. Ang kanyang tinig ay malamig at tila nagbabadya ng isang unos. Hindi na ako pwedeng manatiling nakatago lang dito. Sino ang taong kasabwat ni Emilio na nag-udyok sa kanya
Naibenta pati ang kaluluwa ng pamilya Aragon. At ano ang koneksyon nito sa nakaraan ni Valeria na pilit niyang kinalilimutan? Ang simoy ng dagat noong umagang yon ay tila may dalang kakaibang pait, mas masangsang kaysa sa karaniwang amoy ng asin at nabubulok na lumot. Habang nakatayo si Valeria sa likod ng dampa, nakatingin siya sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa pampang, tila bumubulong ng mga lihim na hindi kayang sabihin ng tao. Ngunit ang katahimikan ng baryo ay biglang nabasag ng marinig ang malalim at nakakangilong ugong ng mga makina ng sasakyan na paparating mula sa kalsadang lupa. Dalawang itim na SUV ang huminto sa tapat ng hanay ng mga dampa ng mangingisda. Ang mga pinto ng sasakyan ay bumukas ng sabay-sabay at lumabas ang ilang mga lalaking nakabarong at may mga hawak na folder, kasama ang ilang mga armadong tauhan na may madidilim na salamin sa mata. Nanigas si Valeria sa kanyang kinatatayuan. Kilala niya ang mga mukhang iyon. Sila ang mga tauhan mula sa legal department ng Aragon Group. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya tuwing papasok siya sa opisina, ngunit ngayon ay narito para maghasik ng takot. Mabilis na hinila ni Valeria si Luningning patungo sa loob ng dampa at sumilip lamang sa siwang ng mga kawayan. Nakita niya si Aling Narda na lumabas. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang lumang abaniko. "Ano pong kailangan niyo sa amin?" ang tanong ni Narda. Ang boses ay puno ng takot na pilit itinatago. Isa sa mga lalaki na may malaking tiyan at mayabang na tindig ang humakbang pasulong at inilabas ang isang pirasong papel. "Aling Narda, narito kami para ipaalala sa inyo na ang lupang kinatatayuan ng inyong mga bahay ay pagmamay-ari na ng Aragon Foundation. Mayroon na kaming hawak na utos para sa demolisyon. Kailangan nyo nang lisanin ang lugar na ito sa loob ng 48 oras." "Pero saan kami pupunta? Dito na kami lumaki. Dito na kami nabuhay." Ang sigaw ng isang mangingisda mula sa kabilang dampa. Tumawa ng maikli ang lalaki, isang tunog na puno ng pang-uuyam. "Hindi na namin problema yon. Utang na loob nyo pa nga sa pamilya Aragon na hinayaan kayong manatili rito ng matagal. Ngayong gagawin na itong resort, kailangan na ninyong umalis. Huwag nyo kaming piliting gamitan kayo ng dahas." Naramdaman ni Valeria ang mabilis at marahas na pagpintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Naalala niya kung paano siya palaging pinupuri ni Doña Salvacion dahil sa kanyang kabutihang loob sa mga charitable events, habang ang mga tauhan naman pala nito ay ganito kalupit sa mga tunay na nangangailangan. Ang lahat ng karangyaan ng mga Aragon ay nakatayo sa ibabaw ng mga pangarap na dinudurog nila. Yumakap si Luningning sa binti ni Valeria, umiiyak ng tahimik. "Ate, mawawalan po ba kami ng bahay? Wala na po kaming mapupuntahan." Hinihimas ni Valeria ang buhok ng bata, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lalaking nasa labas. Gusto niyang lumabas, gusto niyang sumigaw at ipakilala ang sarili, ngunit alam niyang iyon ang magiging katapusan niya. Ang tanging paraan para matulungan ang mga taong ito ay ang manatiling isang multo hanggang sa makuha niya ang tamang pagkakataon. Napansin ni Valeria ang isang pamilyar na folder na hawak ng lalaki. Ito ang duplicate ng folder na nakuha niya sa dagat. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Kung magagawa niyang makuha ang orihinal na titulo na balak nilang gamitin, mapapatigil niya ang demolisyon kahit pansamantala lamang. Bago umalis ang mga sasakyan, tumingin ang pinuno ng mga tauhan sa dampa ni Aling Narda. "Siguraduhin ninyong wala na kayo rito sa Makalawa." Ayaw ni Don Emilio ng anumang abala sa kanyang bagong proyekto. Ito ang alay niya para sa namayapang asawa, kaya huwag niyo nang dungisan ang alaala ni Madam Valeria. Ang marinig ang sarili niyang pangalan na ginagamit bilang dahilan sa panunupil ay nagdulot ng isang matinding galit sa kalooban ni Valeria. Ang kanyang mga luha ay natuyo
at napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Hindi lang pala buhay niya ang ninakaw ni Emilio, kundi pati na rin ang kanyang dangal at pangalan para itago ang kanilang mga kasamaan. Nang makaalis na ang mga SUV, naiwang humahagulgol ang mga taga-baryo, nilapitan ni Valeria si Aling Narda na nakatulala sa kawalan. Aling Narda, huwag kayong mag-alala. Ang bulong ni Valeria, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Hindi nila makukuha ang lupang ito. Pangako ko sa inyo, babawiin natin ang lahat. Paano, Valeria? Sino tayo para labanan sila? Ang tanong ni Narda sa gitna ng desperasyon. Tumingin si Valeria sa malayo, sa direksyon ng lungsod kung nasaan ang mansyon ng mga Aragon. May mga lihim silang hindi dapat nabubunyag, Aling Narda, at ako ang magbubukas ng pinto ng kanilang impyerno. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, habang nag-iimpake si Valeria para bumalik sa lungsod, isang hindi inaasahang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang mahinang tunog ng pagpihitan ng doorknob sa pintuan ng dampa. At ang anino ng isang taong hindi niya inaasahang makikita rito sa gitna ng dilim. Sino ang estrangherong nakatunton sa kanyang pinagtataguan? At kaibigan ba ito o isa pang kaaway na ipinadala ni Emilio para tapusin ang hindi niya natapos sa gitna ng dagat? Nanatiling nakatago ang mukha ni Valeria sa likod ng madungis na kurtinang gawa sa sako, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang aninong pumasok sa dampa ay hindi ang mga tauhan ni Emilio, kundi si Inspector Mateo Cruz. Nakatayo ito sa gitna ng maliit na silid. Hawak ang isang flashlight na ang liwanag ay gumagala sa bawat sulok, tila naghahanap ng isang katotohanang ayaw magpakita. Alam kong narito siya, Aling Narda, ang mahinang boses ni Mateo na puno ng pagod ngunit may determinasyon. Nakita ng mga bata sa pampang ang isang babaeng inanod. Hindi aksidente ang nangyari sa duelyo ng mga Aragon. Gusto ko lang tumulong. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Valeria ang panginginig ng mga balikat ni Aling Narda habang pilit nitong itinatanggi ang kanyang presensya. Isang matinding pagnanais na lumabas at humingi ng tulong ang dumaan sa isip ni Valeria, ngunit agad itong napalitan ng takot. Sa mundong iniwan niya, sino pa ba ang tunay na mapagkakatiwalaan? Kung ang sarili niyang asawa ay nagawang itulak siya sa kamatayan, ano pa ang kayang gawin ng isang pulis na maaring binabayaran din ng mga Aragon? Nang makaalis si Mateo, naiwan ang isang maliit na calling card sa ibabaw ng lamesang kawayan. Hinawakan ito ni Valeria matapos lumabas sa taguan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Alam niyang hindi na siya ligtas sa baryo. Ang kanyang pananatili rito ay magdadala lamang ng panganib kina Aling Narda. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, nagsimula ang pagbabagong anyo ni Valeria. Hawak ang isang lumang gunting, dahan-dahan niyang ginupit ang kanyang mahaba at malasot lang buhok na dati ay ipinagmamalaki ni Emilio. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila pagputol sa kanyang ugnayan sa nakaraan. Gamit ang ilang gamot at pangkulay na binili ni Luningning sa bayan, tinakpan niya ang peklat sa kanyang noo at binago ang kulay ng kanyang balat. Ang dating CEO na si Valeria Dizon ay wala na. Ang nakaharap sa basag na salamin ay si Valeria, isang babaeng may mas madidilim na tingin at pusong tila bakal. Mag-iingat ka, iha. Ang paalam ni Aling Narda habang inaabot ang isang maliit na bayong na naglalaman ng ilang pirasong damit at pagkain. Ang lungsod ay puno ng mga lobo at ikaw ay naglalakad patungo sa kanilang kuta. Huwag kayong mag-alala, Aling Narda, sagot ni Valeriae. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malalim na balon. Hindi na ako ang tupa na kanilang kinatay. Ngayon, ako na ang dilim na hindi nila makikita. Ang pagbabalik sa lungsod ay tila pagpasok sa isang libingan na puno ng buhay. Mula sa bintana ng bus,
Nakita ni Valeria ang malalaking billboard ng Aragon Group. Ang kanyang sariling mukha ay nakapaskil doon. May itim na laso sa gilid at may caption na, "In loving memory of Valeria Dizon Aragon, a visionary and a hero." Isang matinding kulo ng dugo ang naramdaman niya. Ginamit nila ang kanyang kamatayan para makuha ang simpatiya ng publiko at itaas ang presyo ng kanilang stocks. Pagdating ng gabi, naglakad si Valeria sa madidilim na eskinita malapit sa gusali, kung saan matatagpuan ang opisina ng accounting firm ni Selena. Alam niyang si Selena ang may hawak ng mga lihim na dokumento ng kumpanya. Nakita niya ang babaeng naglalakad ng mabilis, panakanakang tumitingin sa likuran, bakas ang paranoia sa bawat galaw. Sinundan siya ni Valeria hanggang sa isang dulo ng eskinita na walang gaanong ilaw. Selena, ang tawag niya. Ang boses ay pabulong ngunit sapat na para magpatigil sa babae. Napatigil si Selena, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa figurang nasa harap niya. Ang anino ni Valeria ay tila isang multong nagmula sa kailaliman ng dagat. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Ang nanginginig na tanong ni Selena. "Hindi mo na ba kilala ang boses ko, Selena? Ang boses ng taong pinabayaan mong mamatay?" Ang sagot ni Valeria habang humahakbang pasulong, hinahayaan ang mahinang liwanag ng poste na tumama sa kanyang bagong mukha. Sa gitna ng desperasyon at matinding takot, mabilis na kinuha ni Selena ang isang maliit na baril mula sa kanyang bag at itinutok ito ng direkta sa dibdib ni Valeria. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig at ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. "Patay ka na! Nakita ko ang balita! Huwag kang lalapit, kung hindi ay babarilin kita." Ang sigaw ni Selena, ang kanyang daliri, ay nakapatong na sa gatilyo. Nakatitig lamang si Valeria sa dulo ng baril, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. "Sige, barilin mo ako, Selena. Pero tandaan mo, kapag namatay ako sa pangalawang pagkakataon, wala na ring magliligtas sa iyo mula sa mga kamay ni Emilio." Ang dulo ng bakal na baril ay nanginginig sa pagitan ng kanilang mga mata, isang malamig na banta sa gitna ng madilim at mabahong eskinita. Ramdam ni Valeria ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya kumukurap. Ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa mukha ni Selena ay bakas ng matinding takot at kalituhan. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, ang anyo ni Valeria ay tila isang aninong bumangon mula sa kailaliman ng lupa para maningil. "Selena, ibaba mo ang baril." Ang mahinang utos ni Valeria. Ang kanyang boses ay may awtoridad na tanging siya lamang ang nagtataglay. "Alalahanin mo, ang gabing itinago natin ang lihim na ledger sa loob ng false ceiling sa pantry ng opisina ko noong nakaraang taon. Walang ibang nakakaalam noon kundi tayong dalawa lang." Unti-unting bumaba ang kamay ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang baril ay dahan-dahang napababa hanggang sa sumabit na lamang ito sa kanyang gilid. Isang nanghihinang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi at ang kanyang mga binti ay tila naging halaya sa tindi ng shock. Napasandal siya sa malamig na pader ng gusali habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa mukha ni Valeria na puno ng mga bagong marka ng hirap. "Madam, Valeria, totoo ba ito? Akala ko, I saw the news. Nakita ko ang funeral mo sa TV." Umiiyak si Don Emilio. Ang buong kumpanya ay nagdadalamhati. Ang pautal-utal na sabi ni Selena. Ang kanyang boses ay puno ng hindi pagsidlan na takot. "Ang nakita mo sa TV ay isang palabas, Selena. Isang sarswela na idinirehe ni Emilio para pagtakpan ang tangkanyang pagpatay sa akin." Sagot ni Valeria habang humahakbang palapit. Hinawakan niya ang nanginginig na balikat ng kanyang dating accountant. "Pinirmahan ko ang lahat. Ibinigay ko ang buhay ko sa kanya. Pero itinulak niya pa rin ako sa dagat.
He wants me gone, Selena. At alam mong ikaw ang susunod. Biglang napahagulgol si Selena, ang kanyang mga kamay ay itinakip sa kanyang muka. He's a monster, madam. Noong nakaraang buwan, nalaman ko ang tungkol sa mga peking accounts. At si Mr. Lim, yung partner niyo sa logistics, hindi siya namatay sa heart attack. Narinig ko si Emilio na may kausap sa telepono. He ordered it. Si Emilio ang pumatay sa kanya para makuha ang shares. Nanigas ang buong pagkatao ni Valeria. Alam niyang masama si Emilio, pero ang malaman na ang kanyang asawa ay isang ganap na mamamatay tao ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay tila isang malaking kasinungalingan na binuo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga taong humarang sa ambisyon nito. Kailangan natin ng ebidensya, Selena. Ang hard drive sa loob ng vault ni Emilio. Nandoon ang lahat ng proof ng illegal transactions at ang mga utos niya para sa mga accident na nagaganap. Ang mariing sabi ni Valeria. Tutulungan mo ako. I need you to stay inside, act normal at kunin ang lahat ng kaya mong makuha. Ito na lang ang tanging paraan para mabuhay tayo. Pero madam, if he finds out, papatayin niya rin ako. Ang sagot ni Selena na puno ng pag-aalinlangan. Mas mabilis kanyang papatayin kung wala kang proteksyon. Sa ngayon, ako ang proteksyon mo. Ang multo na hindi niya alam na nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang pangako ni Valeria, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ngunit sa gitna ng kanilang bulungan, isang mabigat na tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ang narinig mula sa bukana ng eskinita. Ang tunog ay tila papalapit ng papalapit, kasabay ng mahinang ingay ng isang radyo ng pulis na naglalabas ng mga static na mensahe. Isang anino ang dahan-dahang humaba sa pader, papalapit sa kinaroroonan ni Valeria at Selena. Mabilis na hinila ni Valeria si Selena sa likod ng malalaking basurahan, pinipigilan ang kanilang mga hininga. Ang liwanag ng isang flashlight ay gumala sa paligid, tumatama sa mga basang pader at sa mga pusali. May tao ba riyan? Ang boses ay pamilyar, malamig, seryoso, at puno ng suspisya. Ito si Inspector Mateo Cruz. Nakatayo siya ilang metro lang ang layo. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang holster, handang bumunot sa anumang sandali. Napahawak si Selena sa braso ni Valeria. Ang kanyang kuko ay bumaon sa balat nito dahil sa tindi ng kaba. Kung mahuhuli sila ni Mateo ngayon, hindi lang ang plano ni Valeria ang masisira, kundi pati na rin ang huling pagkakataon niyang makuha ang hustisyang matagal na niyang hinahangad. Mananatili ba silang nakatago sa dilim o ang katalinuhan ni Mateo ang magiging mitya ng pagkabunyag ng multo na dapat sana ay nananatiling patay sa ilalim ng dagat? Ang bagal mo namang kumilos, Valeria. Akala ko ba ay sanay ka sa trabahong ito? Huwag mong dungisan ang frame na yan dahil iyan na lang ang natitirang alaala ng namayapa kong asawa. Ang boses ni Emilio ay tila isang malupit na latigo na humahampas sa pandinig ni Valeria. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng mansyon na dati niyang pinamunuan. Hawak ang isang basang-basahan at dahan-dahang pinupunasan ng alikabok sa sarili niyang retrato na may itim na laso sa gilid. Ang mukha niya sa larawan ay masaya, puno ng pag-asa, at may suot na mga alahas na ngayon ay nakikita niyang suot na ni Beatrice, ang babaeng nakaupo sa kanyang paboritong sofa. Tila isang malupit na biro ng tadhana ang muling pagtapak ni Valeria sa mansyon na ito sa ilalim ng bagong pangalang Valeria. Sa tulong ng mga pekeng dokumento at ng kanyang binagong anyo, pumasok siya bilang isa sa mga bagong katulong na kinuha ni Doña Salvacion matapos nitong sibakin ang lahat ng lumang staff para burahin ang anumang bakas ng nakaraan. Pasensya na po, sir. Ang pabulong na sagot ni Valeria. Pinapababa ang kanyang boses para hindi makilala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa sahig. Iniiwasan ang anumang direktang pakikipagtagpo ng tingin
sa lalaking minahal niya, ngunit nagtangkang pumatay sa kanya. Emilio, honey, don't be too harsh on her. Ang malanding pagsingit ni Beatrice habang hinihimas ang braso ni Emilio. Baka matakot ang bagong maid natin. Anyway, kailan mo ba ipapalipat sa pangalan ko ang mga alahas na nasa vault? Sabi mo, akin na ang lahat ng pag-aari ng ex-wife mo. Naramdaman ni Valeria ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri habang pinipiga ang basahan. Ang bawat salita ni Beatrice ay tila mga langgam na kumakagat sa kanyang puso. Ang vault na tinutukoy nito ay ang vault kung saan nakatago ang lahat ng kanyang pinakaiingatang gamit, pati na ang huling liham ng kanyang yumaong ina. Wait for the right time, Beatrice. Ang malamig na sagot ni Emilio. Kailangan pa nating palabasin na ang lahat ay ayon sa testamento ni Valeria. Hindi tayo pwedeng magmadali. Baka maghinala si Mateo Cruz. Naglakad palapit si Doña Salvacion mula sa hagdan. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng marahang tunog sa makinis na marmol ng sahig. Tiningnan niya si Valeria mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri. Valeria, pumunta ka sa kwarto ng anak ko at ayusin mo ang kanyang mga gamit. Siguraduhin mong wala ni isang hibla ng buhok o kahit anong dumi ang may iwan at huwag mong pakialaman ng vault. Maliwanag ba? Opo, ma'am, sagot ni Valeria. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan na dati niyang tinatahak ng may ngiti. Sa bawat hakbang, tila naririnig niya ang mga multo ng kanyang sariling mga tawa at ang mga pangakong binitiwan ni Emilio sa loob ng mansyon na ito. Pagpasok niya sa kanilang dating kwarto, ang amoy ng pabango ni Emilio ay agad na sumalubong sa kanya. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuka. Nakita niya ang isang maliit na alahas na naiwan sa ibabaw ng lababo. Isang simpleng pilak na singsing na ibinigay niya kay Emilio nung nagsisimula pa lamang sila. Kinuha niya ang singsing at tiningnan ang ukit sa loob. Forever yours. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito ang golden moment na puno ng pait. Ang alaala ng isang pag-ibig na naging mitya ng kanyang kamatayan. Dahan-dahan niyang inilagay ang singsing sa ilalim ng unan ni Emilio. Isang maliit na psychological trap para simulan ang paghahasik ng takot sa isipan ng kanyang asawa. Habang naglilinis, narinig ni Valeria ang mahinang pagpihit ng doorknob. Mabilis siyang tumalikod at nagpatuloy sa pagpupunas ng salamin. Si Emilio ang pumasok. Nakatayo ito sa may pinto, tila may malalim na iniisip habang nakatingin sa figura ni Valeria mula sa likod. Valeria, ang tawag ni Emilio. Ang kanyang boses ay tila may halong pagkalito. Bakit parang pamilyar sa akin ang paraan ng paggalaw mo? Sino ka ba talaga? Nanigas ang buong katawan ni Valeria. Ramdam niya ang paglapit ni Emilio sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang nito ay tila isang babala. Ang init ng hininga nito ay dumarampi na sa kanyang batok. Isang intimacy na dati ay ninanais niya. Ngunit ngayon ay kinatatakutan niya. Gaano katagal ko kayang itago ang aking pagkatao sa ilalim ng bubong na ito bago ako tuluyang lalamunin ng mga alaalang pilit kong ibinabaon. Ang pagdududa ay parang isang anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng isang bahay. Tahimik, hindi nakikita, ngunit nakamamatay. Habang naglalakad si Valeria sa madidilim na pasilyo ng mansion, bitbit ang tray ng tsa. Ramdam niya ang bigat ng tensyon sa pagitan ni Emilio at Doña Salvacion. Ang pamilyang dati ay nagkaisa. Para itapon siya sa dagat ay nagsisimula na ngayong mag-away para sa mga tira-tirang kayamanan na kanilang ninakaw. Nakatayo si Valeria sa labas ng pintuan ng library, nakayuko at tila naghihintay ng utos. Ngunit ang kanyang pandinig ay matalas na nakatutok sa usapan sa loob. Isang gabi bago ito, lihim niyang inilipat ang ilang mahahalagang alahas mula sa vault patungo sa loob ng isang lihim na drawer sa kwarto ni Doña Salvacion. Alam niyang sa oras na mapansin ni Emilio
Ang pagkawala ng mga ito, ang unang suspect ay ang sarili nitong ina, ang babaeng may hilig sa pag-iipon ng kayamanan para sa sariling seguridad. Ma'am, nasaan ang mga kwintas na galing sa koleksyon ni Valeria? Ang boses ni Emilio ay puno ng iritasyon at pagdududa. Beatrice is asking for them. Sabi mo ay nasa vault lang pero wala akong nakita roon kanina. Bakit mo ako tinatanong, Emilio? Ang sagot ni Doña Salvacion ay puno ng pait. Baka naman ang babaeng yun ang kumuha ng hindi mo alam. I told you, Beatrice is greedy. Huwag mong isisi sa akin ang kawalan ng ingat mo. Hindi ko kunin ni Beatrice iyon nang hindi ko alam. Mom, I saw the logs. Ikaw ang huling nagbukas ng vault kagabi. Ang mariing paratang ni Emilio. Ang bawat salita niya ay tila isang punyal na itinusok sa tiwala ng kanyang ina. Dahan-dahang pumasok si Valeria para ilapag ang tsa. Ang kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon, parang isang estatwa ng pagsunod. Habang inilalagay niya ang tasa sa harap ni Emilio, sadyang hinayaan niyang mahulog ang isang maliit na resibo mula sa kanyang bulsa, isang pekeng resibo ng sanglaan na may pangalan ni Doña Salvacion na ginawa niya sa tulong ni Selena. Mabilis na dinampot ni Emilio ang papel. Habang binabasa niya ang nakasulat, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Bakas ang matinding galit na nagmumula sa kanyang kalooban. Ano na ito, ma'am? Isinangla mo ang mga ari-arian ng kumpanya nang hindi ko alam. Ang sigaw ni Emilio ay tila nagpayanig sa mga kristal na chandeliers sa kisame. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang ipinapakita ang papel sa kanyang ina. Wala akong alam dyan. Kasinungalingan iyan. Ang sigaw ni Doña Salvacion ay mas matinis, puno ng desperasyon at pagkabigla. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumutla habang sinusubukang abutin ang papel. Emilio, anak, pinapaikot ka lang ng kung sino. Huwag kang maniwala sa pirasong papel na yan. Pati ba naman ako, ma'am? Pati ba naman ako ay lolokohin mo pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para makuha ang kumpanyang ito? Ang boses ni Emilio ay pumiyok sa tindi ng sama ng loob. Para sa kanya, ang pagtatraidor ng ina ang pinakamasakit na dagok. Lalo na't puno siya ng paranoia, simula nang maramdaman niyang may multo sa loob ng mansyon. Nakatayo lang si Valeria sa sulok. Pinagmamasdan ang pagguho ng kanilang ugnayan. Ang laso ng pagdududa ay mabilis na kumakalat. Binubura ang huling bakas ng kanilang pagkakaisa. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang malamig na kasiyahan. Ang mga taong sumira sa kanyang buhay ay ngayon ay abala sa pagsira sa isa't isa. Ang bawat sigaw at bawat paratang ay tila musika sa kanyang pandinig, isang awit ng paniningil na siya mismo ang nagsimula. Mabilis na lumabas si Valeria sa silid nang marinig niya ang malakas na pagbagsak ng isang vase sa loob, kasunod ng sunod-sunod na sigawan na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga staff ay nagkakagulo sa labas, takot at nagtataka sa biglang pagsabog ng galit ng mag-ina. Nang makarating siya sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters, napaupo si Valeria sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng tagumpay. Kinuha niya ang maliit na saplot ng sanggol mula sa ilalim ng kanyang unan at niyakap ito ng mahigpit. Konti na lang, anak. Ang bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kadiliman ng gabi sa labas ng bintana. Makukuha rin natin ang hustisyang nararapat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Isang anino ang dumaan sa ilalim ng siwang at ang tunog ng isang taong tila nagmamasid ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sino ang nakakita sa kanya sa sandaling iyon ng kahinaan?
At sapat na ba ang lason na kanyang ikinalat para tuluyang mapabagsak ang pader ng mga Aragon bago siya mahuli? Hanggang kailan niyo ba bubuksan ang sugat na ito, Inspector? Patay na ang aking minugang at ang tanging hangad namin ay hayaan siyang mamahinga ng may kapayapaan. Ang boses ni Doña Salvacion ay puno ng kunwaring pait habang marahan niyang pinupunasan ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang isang mamahaling lace na panyo. Nakatayo si Valeria sa gilid ng engranding pintuan ng sala. Bitbit ang isang tray ng kape. Ang bawat salita ng matandang babae ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat. Alam niya ang bawat galaw ng biyenan, ang bawat buntong hininga at bawat kilos ay isang pag-arte para sa publiko. Sa harap niya, nakaupo si Inspector Mateo Cruz. Ang kanyang mga mata ay matalas at hindi natitinag ng mga pekeng luha ni Doña Salvacion. Ang presensya ng pulis sa loob ng mansion ay nagdulot ng isang kakaibang bigat sa hangin. Isang pakiramdam na ang katotohanan ay dahan-dahang kumakatok sa mga pader ng kasinungalingan. Hindi ko hangad na saktan ang inyong damdamin, senyora. Ang seryosong sagot ni Mateo, habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakatuon sa isang folder na nasa kanyang kandungan. Ngunit may mga bagong impormasyong lumalabas tungkol sa mga transaksyon ng kumpanya bago ang aksidente. Bilang opisyal na humahawak sa kaso ng pagkawala ni Valeria, obligasyon kong suriin ang lahat ng anggulo. Dahan-dahang lumapit si Valeria para ilapag ang tasa ng kape sa harap ni Mateo. Ang kanyang mga kamay, bagamat pilit niyang pinatitigas, ay naramdaman ang bahagyang panginginig. Ang bawat tunog ng pagdaiti ng porselana sa ibabaw ng mesa ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Habang inilalagay niya ang asukal sa tabi ng tasa, naramdaman ni Valeria ang biglang pagtahimik ni Mateo. Ang matalas na pakiramdam ng pulis ay tila nakatutok na ngayon sa kanya. Salamat, Valeria. Ang mahinang sabi ni Mateo. Nag-angat ng tingin si Valeria, isang pagkakamali na hindi niya napigilan. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang mga mata ni Mateo na puno ng kuryosidad at ang mga mata ni Valeria na pilit itinatago ang isang mundong puno ng sakit at lihim. Ramdam ni Valeria ang mabilis na pagpintig ng kanyang ugat sa leeg. Ang bawat segundo ng kanilang titigan ay tila isang taon ng takot. May kung anong spark ng pagkilala ang dumaan sa mga mata ng inspektor, isang pagdududa na hindi nito magawang bigkasin. Valeria, maari ka nang lumabas. Ang malamig na utos ni Doña Salvacion, ang kanyang boses ay tila isang hudyat ng panganib. Opo, ma'am, pabulong na sagot ni Valeria. Mabilis siyang tumalikod, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya papalayo, ramdam niya ang paningin ni Mateo na nakatitig sa kanyang likuran. Sinusuri ang bawat galaw ng kanyang katawan, ang paraan ng kanyang paghakbang na tila pamilyar sa isang taong matagal na nitong kakilala. Pagdating sa kusina, napasandal si Valeria sa lababo, hinahabol ang kanyang hininga. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng kaba. Alam niyang matalino si Mateo. Hindi ito basta-basta susuko hanggat hindi nito nakukuha ang sagot na hinahanap. Kung magpapatuloy ang pag-iimbestiga nito, maaaring mabunyag ang kanyang lihim bago pa man niya matapos ang kanyang plano. Bakit mo siya tinitingnan ng ganoon, Inspector? Narinig ni Valeria ang boses ni Emilio mula sa sala. Nakakarating lang at halatang iritado sa presensya ng pulis. She's just a maid, isang bagong katulong na kinuha ni Mom. Wala naman, Don Emilio, ang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng misteryo. May napansin lang akong pamilyar sa kanya. Ang mga mata niya, parang may dala silang kwentong hindi ko malimutan. Hindi mapigilan ni Valeria ang mapapikit ng mariin. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang paalala na sa mundong ito, walang lihim na nananatiling nakabaon.
Ang katotohanan ay tila isang tubig na laging humahanap ng siwang para lumabas. Ang kanyang sariling mga mata, ang tanging bahagi ng kanyang mukha na hindi niya kayang baguhin, ay naging mitya ng kanyang panganib. Nang matapos ang pag-uusap, inihatid ni Emilio si Mateo sa pintuan. Habang papalabas ang inspektor, muli itong lumingon sa direksyon ng kusina kung saan nakatayo si Valeria, na nagkukunwaring abala sa paglilinis. Ang kanilang mga paningin ay muling nag-abot sa huling pagkakataon bago sumara ang pinto. Sapat na ba ang isang titig para mabuwag ang lahat ng pader na itinayo ko? O ang hinala ni Mateo ang magiging daan para tuluyan akong lalong mabaon sa panganib? Isang tanong ang pilit na umuukit sa isipan ni Valeria habang pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng sasakyan ng pulis. Sa labanang ito, sino ang tunay na kakampi at sino ang kaaway na nagtatago sa likod ng isang badge? Ang pagpasok ni Beatrice sa mansyon ay tila isang malakas na bagyo na naggulo sa natitirang kaayusan ng tahanan ng mga Aragon. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila nagmamarka ng kanyang teritoryo. Balot siya ng mamahaling sutla at ang kanyang pabango ay isang papakatamang. Tila sinusubukang burahin ang anumang bakas ng amoy na naiwan ni Valeria sa bawat sulok ng bahay. Nakatayo si Valeria sa isang madilim na sulok, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang harap. Suot ang uniforme ng isang hamak na katulong. Pinagmamasdan niya ang babaeng pumalit sa kanyang pwesto, si Beatrice, ang tinaguri ang bagong reyna. Nakita ni Valeria kung paano iayos ni Beatrice ang kanyang buhok habang nakatingin sa malaking salamin sa sala. Ang parehong salamin kung saan dati ay inaayos ni Valeria ang kanyang kwelyo bago pumasok sa opisina. "Valeria, halika rito," ang matinis na tawag ni Beatrice. Dahan-dahang lumapit si Valeria, ang kanyang ulo ay nakayuko. "Ano po iyon, ma'am?" "Isuot mo sa akin itong kwintas," utos ni Beatrice habang inilalabas ang isang diamanteng kwintas mula sa isang velvet na kahon. Nanigas ang puso ni Valeria nang makilala ang alahas. Iyon ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. "Bilisan mo! May dinner kami ni Emilio at ayaw kong maghintay ang fiancé ko." Habang isinusuot ni Valeria ang kwintas, naramdaman niya ang init ng balat ni Beatrice at ang lamig ng diamante sa kanyang mga daliri. Isang matinding pagnanais na higpitan ang pagkakasabit nito ang dumaan sa kanyang isipan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip marahan siyang bumulong, sapat na para marinig lamang ni Beatrice. "Bagay na bagay po sa inyo, ma'am. Pero parang mas marami pa pong ganitong kagandang alahas sa kwarto ni Doña Salvacion. Nakita ko po siyang may itinatagong katulad nito sa ilalim ng kanyang cabinet kahapon." Agad na kumunot ang noo ni Beatrice at ang kanyang mga mata ay naningkit sa selos at suspisya. Talaga? Ang matandang yon, pati ba naman ang mga regalo ni Emilio sa akin ay kinakamkam niya? Isang mapait na tagumpay ang naramdaman ni Valeria nang makita ang lason na kanyang itinanim na nagsisimula nang gumapang sa isipan ni Beatrice. Alam niya ang ugali ni Salvacion, mapang-angkin at ayaw na may mas hihigit sa kanya sa loob ng mansion. Sa kabilang banda, si Beatrice ay gahaman at walang pasensya. Ang dalawang lobo sa loob ng bahay ay dahan-dahan nang naglalaban para sa iisang teritoryo. Nang dumating ang gabi, isang matinding sagutan ang umalingaw-ngaw sa dining room. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay nahaluan ng matatalim na salita ni na Beatrice at Doña Salvacion. Nakatayo si Valeria sa may pantry, nakikinig sa bawat bitaw ng insulto. "Hindi ka pa asawa ni Emilio, Beatrice, kaya huwag kang umasta na parang ikaw na ang may-ari ng lahat dito." Ang sigaw ni Doña Salvacion, ang boses ay nanginginig sa galit. "At ikaw naman, Doña, ay dapat nang matutong magbigay sa mas bata. Ang mga alahas na yon
ay para sa susunod na Mrs. Aragon, hindi para sa isang matandang paubos na ang oras. Ang sagot ni Beatrice na puno ng kamandag. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Valeria si Emilio na mabilis na lumabas ng dining room. Ang kanyang mukha ay puno ng stress at takot. Sinundan siya ni Valeria ng tahimik, tila isang aninong hindi nararamdaman. Pumasok si Emilio sa kanyang library at mabilis na nilak ang pinto. Ang mahinang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang hudyat para kay Valeria. Lumapit si Valeria sa pinto at idinikit ang kanyang tainga sa kahoy. Narinig niya ang boses ni Emilio sa telepono, pabulong ngunit puno ng pagmamadali. Listen to me. Kailangang mailipat ang lahat ng assets bukas. I don't care about the taxes. Ilipat niyo ang pera sa offshore account sa Singapore bago pa mag-freeze ang mga bank accounts natin. Mateo Cruz is getting too close at ang dalawang babae sa bahay na ito ay nagkakagulo na. We need to move tomorrow morning or we lose everything. Nanigas ang buong pagkatao ni Valeria. Bukas. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang bilyon-bilyong halaga ng pawis at dugo na ibinuhos niya sa kumpanya ay balak ng itakas ni Emilio sa ibang bansa. Sa oras na magawa ito ni Emilio, wala na siyang mahahawakan na hustisya. Ang katarungan ay lilipad palayo, kasama ng perang ninakaw sa kanya. Dahan-dahang lumayo si Valeria mula sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato sa ilalim ng malamig na ilaw ng hallway. Hindi niya pwedeng hayaang mangyari ito. Paano niya mapipigilan ang pagtakas ni Emilio sa loob ng kakaunting oras na natitira? Kung ang tanging hawak niya ay ang katotohanang siya ay isang multong wala pang sapat na lakas para magpakita sa mundo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon na maaaring maging mitya ng kanyang tuluyang pagkabunyag o ng kanyang pinakahihintay na paniningil. Ang gabi ng fundraising gala ay binalot ng isang mapanlinlang na karangyaan. Ang malawak na ballroom ng mga Aragon ay napuno ng mga nagniningning na chandelier na tila mga diamanteng nakabitin sa langit. Nagbibigay ng liwanag sa mga taong nakasuot ng kanilang mga pinakamagarang maskara at kasuotan. Sa gitna ng bulwagan, isang malaking canvas ang nakatayo. Ang retrato ni Valeria na napapalibutan ng mga puting bulaklak. Isang balat kayo ng pagdadalamhati para sa isang krimeng pilit nilang itinatago. Nakatayo si Valeria sa likod ng mahabang mesa ng mga inumin. Suot ang kanyang uniforme ng katulong na tila isang aninong hindi napapansin sa gitna ng selebrasyon. Ang bawat baso ng alak na iniaabot niya sa mga panauhin ay tila isang paalala ng kanyang sariling dugo na dumanak para sa kumpanyang ito. Sa ilalim ng kanyang itim na uniforme, nakatago ang isang pulang seda na damit, isang kulay ng paghihiganti na handa niyang ilantad sa tamang sandali. This is so successful, Emilio. Ang narinig niyang boses ni Beatrice na nakasuot ng isang kulay gintong gown na tila kumikinang sa bawat galaw. Everyone is talking about how generous the Aragon family is. Mas lalong tataas ang value ng shares natin bago tayo umalis bukas. I told you, Beatrice, this gala is the perfect distraction. Ang sagot ni Emilio habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang baso ng scotch. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, bakas sa kanyang mga mata ang isang kakaibang kaba. Panaka-naka siyang tumitingin sa paligid, tila may hinahanap o kinatatakutan sa bawat sulok ng ballroom. Nang magsimula ang tugtugan ng violin na may malungkot at mabigat na ritmo, dahan-dahang lumayo si Valeria mula sa kanyang pwesto. Nagtungo siya sa malaking restroom ng mga babae at mabilis na hinubad ang kanyang uniforme. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga bombilya, lumitaw ang kanyang pulang damit na yakap ang kanyang katawan, tila isang apoy na naglalagaab sa gitna ng gabi. Gamit ang isang pulang lipstick, muli niyang binuhay ang kanyang mga labi. Naglakad siya pabalik sa ballroom, ngunit hindi bilang isang katulong. Isang pulang maskara ang tumatakip sa kanyang mga mata, sapat na para itago ang kanyang mukha
Ngunit hindi ang kanyang aura ng kapangyarihan. Nakita niya si Emilio na nakatayo malapit sa isang malaking salamin sa dulo ng hallway. Malayo sa mga panauhin, tila sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Dahan-dahang lumapit si Valeria sa likuran ni Emilio. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay hindi lumilikha ng tunog. Tila isang hangin na dumaan lamang. Nang makarating siya sa likod nito, tumingin siya ng diretso sa salamin. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga paningin sa pamamagitan ng refleksyon. Nanigas ang buong katawan ni Emilio. Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ang mga yelo sa loob nito na lumikha ng isang malabong tunog sa makapal na alpombra. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel, habang nakatitig sa pulang figura sa likuran niya. Isang figurang kamukhang kamukha ng babaeng itinulak niya sa dagat. "Wah! Valeria!" Ang pabulong na tawag ni Emilio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng kilabot. Dahan-dahang lumingon si Emilio, ngunit ang tanging nakita niya ay ang gumagalaw na kurtina at ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukas na bintana. Wala na ang babaeng nakapula. Ang hallway ay walang laman. Tila isang imahinasyon lamang ang lahat. Ngunit ang amoy ng pamilyar na pabango ni Valeria ay naiwan sa hangin. Tila isang sumpa na bumabalot sa kanyang pagkatao. Dala ng matinding paranoia at takot, mabilis na bumalik si Emilio sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila isang hayop na nasusukol. Nakita niya ang isang babaeng nakapula sa gitna ng mga nagsasayaw. At sa kanyang paningin, ang mukha nito ay nagiging mukha ni Valeria sa bawat pag-ikot. "Sino ka? Umalis ka rito!" Ang biglang sigaw ni Emilio na bumasag sa mahinhin na musika ng mga violin. Ang lahat ng mga panauhin ay napatigil. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. "Emilio, what are you doing?" Ang nagtatakang tanong ni Beatrice habang pilit na hinahawakan ang braso ng kanyang fiancé. "Narito siya! Nakita ko siya sa salamin! Valeria!" Ang muling pagsigaw ni Emilio, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Puno ng desperasyon at kabaliwan. Itinuro niya ang kawalan, habang ang pawis ay dumadaloy nang malapot sa kanyang mukha. "Valeria, huwag kang lalapit. Patay ka na. Pinatay na kita." Isang malakas na singhasing ng gulat ang nagmula sa mga panahon. Si Doña Salvacion ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding takot, hindi dahil sa multo, kundi dahil sa inamin ng kanyang anak sa harap ng maraming tao. Sa isang madilim na sulok sa itaas ng balkonahe, nakatayo si Valeria, nakatingin sa ibaba. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang unti-unting pagguho ng katinuan ng lalaking sumira sa kanya. Ang gabi ng karangyaan ay naging gabi ng pag-amin. Ngunit sapat na ba ang hiyaw ni Emilio para mabuksan ang pinto ng hustisya? O ito ay simula pa lamang ng isang mas madugong labanan sa loob ng mansyon? Ang bawat dulo ng panulat na kumikiskis sa ibabaw ng puting papel ay tila isang hakbang patungo sa sariling bitayan. Ngunit para kay Emilio, ito ang tanging paraan para makatakas sa dilim na nagsisimulang sumakal sa kanya. Matapos ang nakakahiyang eksena sa gala, kung saan isinigaw niya ang kanyang kasalanan sa harap ng lahat, ang mansyon ng mga Aragon ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang mga balita sa dyaryo at telebisyon ay puno ng espekulasyon tungkol sa kanyang katinuan, at ang bawat titig ng mga tao sa paligid ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang hiya at reputasyon. Nakatayo si Valeria sa likod ni Emilio habang ito ay nakaupo sa kanyang library. Ang mga mata ng kanyang asawa ay malalim at may madidilim na bilog sa paligid. Bakas ang mga gabing walang tulog. Ang baso ng alak sa kanyang lamesa ay hindi na uubos. Tila sinusubukan niyang lunurin ang takot na nararamdaman
sa bawat aninong gumagalaw sa paligid. Sa labas ng pinto, narinig ni Valeria ang mahinang pagkatok, ang hudyat na kanyang hinihintay. Pumasok si Selena, bit-bit ang isang makapal na folder at may kasamang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang lalaki ay si Mr. Tan, isang taong binayaran ni Valeria para magpanggap na kinatawan ng isang malaking investment firm mula sa Singapore. Ito ang patibong na matagal nang inihanda ni Valeria, isang mapanlinlang na kasunduan na kunwari ay bibilhin ang lahat ng lugi at kumpiskadong assets ng Aragon Group para magkaroon si Emilio ng perang magagamit sa pagtakas bago pa siya maabutan ng batas. Don Emilio, kailangan niyo na pong magdesisyon. Ang mahinang udyok ni Selena, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala habang inilalapag ang mga dokumento. Mr. Tan is offering a way out. Kapag pinirmahan niyo ito, ang lahat ng pondo ay maililipat sa inyong offshore account bago mag-freeze ang mga bangko bukas ng umaga. This is our only chance to save what is left of the company and your freedom. Tumingin si Emilio kay Mr. Tan, pagkatapos ay sa folder na nasa kanyang harap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng gintong panulat. Ramdam ni Valeria ang matinding tensyon sa loob ng silid. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ni Emilio ay tila isang taon ng pagtitiis para sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Valeria para lagyan ng bagong kape ang tasa ni Emilio. At sa isang sadyang pagkakataon, ang kanyang malamig na daliri ay sumagi sa mainit na balat ng lalaki. Ang pagdaiti ng balat ni Valeria ay tila isang kuryenteng nagpagising sa takot ni Emilio. Mabilis siyang lumingon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkalito at kilabot. Valeria, lumabas ka muna. I told you not to disturb us. Ang pagalit na utos ni Emilio, ngunit bakas ang panginginig sa kanyang tinig na tila ba nakakita siya ng isang masamang pangitain. Opo, sir, pabulong na sagot ni Valeria. Tumalikod siya, ngunit bago siya tuluyang lumabas, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi nakita ng sinuman sa loob. Alam niyang ang tindi ng paranoia ni Emilio ang magtutulak dito na pumirma ng mabilis para lamang makaalis sa mansyon na ito na tila naging isang kulungan ng mga multo. Sa loob ng library, ang tunog ng dulo ng panulat na dahan-dahang gumuguhit sa papel ay tila huling hininga ng isang naghihingalo. Isa-isang pinirmahan ni Emilio ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga terminong hindi niya binasang mabuti dahil sa pagmamadali. Hindi niya alam na ang mga dokumentong yon ay hindi pagbebenta ng kumpanya, kundi isang formal na pag-amin sa mga maling transaksyon at ang pagbabalik ng lahat ng kontrol sa isang unknown benefactor na walang iba kundi si Valeria. Nang matapos ang huling pirma, sumandal si Emilio sa kanyang upuan, hinahabol ang hininga habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Akala niya ay nakalaya na siya. Akala niya ay matatatakasan na niya ang anino ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man mailigpit ni Selena ang mga papel, isang malakas at sunod-sunod na tunog ng pagkatok ang umalingaw-ngaw mula sa engrandeng pintuan ng mansyon. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila may dalang awtoridad na hindi pwedeng baliwalain. Narinig ang boses ni Inspector Mateo Cruz mula sa labas, seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Don Emilio Aragon, buksan ninyo ang pinto. Mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto at para sa pagsalakay sa gusaling ito. Nanigas ang buong pagkatao ni Emilio. Ang panulat na hawak niya ay nahulog at gumulong sa sahig. Tumingin siya kay Selena pagkatapos ay sa pinto at doon niya napagtanto na ang bitag ay tuluyan nang nagsara sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Valeria na nakatayo sa dulo ng pasilyo, hindi na nakayuko, kundi nakatitig ng diretso sa kanya. Isang tingin na punong-puno ng tagumpay at ng lahat ng sakit na kanyang idinulot. Nagawa na ni Emilio ang huling pagkakamali ng kanyang buhay.
Maibabalik pa ba niya ang lahat ngayong ang mismong hustisya na ang nakatayo sa kanyang pintuan? Tapos na ang palabas niyo, senyora. Wala na ang anak niyo para protektahan kayo. Ang boses ni Valeria ay hindi na ang pabulong at mapagkumbabang tinig ng isang katulong mo. Ito ay malakas, matatag, at puno ng awtoridad na tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang gabi. Sa labas ng mansion, ang mapulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa mga puting pader ng sala, habang ang ingay ng mga seryosong boses at ang kalansing ng mga posas ay dahan-dahang nawawala kasabay ng pag-alis ng sasakyang kinalululanan ni Emilio. Naiwan si Doña Salvacion sa gitna ng malawak na pasilyo, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na humahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapalaluan, ay naging kasing puti na ngayon ng abo. Mabilis na tumakbo ang matandang babae patungo sa kanyang kwarto, tila sinusubukang takasan ang kahihiyang bumabalot sa kanilang pangalan. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto, isang kamay ang humarang dito. Dahan-dahang pumasok si Valeria, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara. Valeria, anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Wala ka ng pagsisilbihan dito. Ang sigaw ni Doña Salvacion, ang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Hindi ako narito para magsilbi, senyora, sagot ni Valeria habang dahan-dahang lumalapit. Narito ako para panoorin ang pagguho ng lahat ng bagay na itinuring nyo na mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao. Ang mga alahas na hinahanap nyo kanina, ang mga dokumentong pinirmahan ni Emilio, lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Napatigil si Doña Salvacion, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang mga mata ni Valeria. Sa gitna ng dilim, ang boses na naririnig niya ay tila bumangon mula sa kailaliman ng dagat. Ang boses na matagal na niyang iniisip na nananahimik na sa ilalim ng mga alon. Ikaw. Ang pabulong na sambit ng matanda, ang kanyang daliri ay nanginginig habang itinuturo si Valeria. Hindi ito maaari. Patay ka na. Nakita ko nang lumubog ka sa dagat. Isinuka ako ng dagat dahil hindi pa tapos ang kwento natin, senyora. Ang malamig na sagot ni Valeria. Ang bawat sampal, bawat pang-aalipusta, at ang pagtatangka niyo sa buhay ng anak ko, lahat iyon ay may kabayaran. Ngayon, ang mansyon na ito ay hindi na sa inyo. Ang kumpanyang inalagaan niyo sa pamamagitan ng dugo ng iba ay balik na sa akin. Biglang napahawak si Doña Salvacion sa kanyang kaliwang braso. Ang kanyang mukha ay namilipit sa matinding sakit. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Tila may isang malaking pabigat na dagan sa kanyang dibdib. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Isang reaksyon ng kanyang katawan sa tindi ng shock at galit na nararamdaman. Napasandal ang matanda sa dulo ng kanyang kama. Dahan-dahang bumabagsak sa sahig habang pilit na inaabot ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Tulong! Tumawag ka ng ambulansya! Ang hirap na pagsamo ni Doña Salvacion, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Kinuha ni Valeria ang telepono, ngunit hindi niya ito ginamit para tumawag. Nanatili siyang nakatayo, pinagmamasdan ng babaeng nagpahirap sa kanya ng husto. Sa sandaling iyon, ang lahat ng alaala ng kanyang paghihirap ay bumalik. Ang lamig ng dagat, ang sakit ng pagkakalunod, at ang kawalan ng awa sa mga mata ng matandang ito nung gabing iyon. Naalala niyo po ba nung nagmamakaawa ako sa inyo sa duelyo? Ang mahinang tanong ni Valeria. Ang kanyang boses ay walang halong galit, tanging pait na lamang. Nung sinabi kong buntis ako at kailangan ko ng tulong, ang tanging sagot niyo ay kailangan ng pamilyang ito ng isang bangkay na hindi nagsasalita. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang taon para kay Doña Salvacion. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo at ang kanyang hininga
ay tila isang huling hininga ng isang kandilang mauubos na ang mitya. Nakatayo lang si Valeria, hawak ang telepono, habang ang kanyang sariling konsensya ay nakikipaglaban sa matinding pagnanais ng paniningil. Hahayaan ko ba siyang maranasan ang dilim na ibinigay niya sa akin? O ang pagiging tao ko ang mananaig sa huling pagkakataong ito? Sa labas, ang tunog ng hangin sa mga puno ay tila isang malungkot na paalala na sa gitna ng paghihiganti, palaging may isang kaluluwang kailangang magsakripisyo. Ang buhay ni Doña Salvacion ay nasa dulo ng mga daliri ni Valeria at ang kanyang desisyon ay magtatakda kung sino ba talaga ang tunay na halimaw sa mansyon na ito. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang mabigat na hatol na bumabagsak sa balikat ni Valeria. Nakatingin siya sa nangihinang anyo ni Doña Salvacion na nakasalampak sa sahig. Ang mga kamay nito ay pilit na kumakapas sa hangin, naghahanap ng huling mitya ng buhay. Sa loob ng puso ni Valeria, naglalaban ang dalawang puwersa. Ang galit na nagnanais na makitang magdusa ang matanda hanggang sa huling hininga nito, at ang kanyang pagkatao na hindi kailanman naging mamamatay tao. Dahan-dahang itinaas ni Valeria ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig nang i-dial niya ang numero ng emergency. May emergency rito sa mansyon ng mga Aragon. Isang matandang babae, inatake sa puso. Bilisan niyo, ang kanyang malamig na pahayag bago niya ibinaba ang tawag. Tiningnan niya ang kanyang biyenan sa huling pagkakataon. Hahayaan kitang mabuhay, senyora, hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong gising ka habang pinapanood mong isa-isang binabakbak ang bawat gintong nakapalibot sa pangalan niyo. Ang kamatayan ay madaling takas, ang mabuhay sa kahihiyan ang tunay na parusa. Habang ang tunog ng papalapit na ambulansya ay dahan-dahang naririnig mula sa malayo, mabilis na lumabas si Valeria sa kwarto. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina sa presinto, nakaupo si Inspector Mateo Cruz sa harap ng isang kumikinang na computer screen. Sa tabi niya, si Selena ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa tindi ng puyat at takot. Inilabas ni Selena ang isang maliit na hard drive mula sa kanyang bag. Nandito ang lahat, Inspector. Ang mga lihim na bank accounts, ang mga transaksyon sa mga dummy companies, at ang mga voice recordings ni Emilio nang iutos niya ang paglikida sa mga kasosyo niya sa negosyo. Hindi na niya ito maikakaila. Ang bawat file na binubuksan ni Mateo ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng imperyo ng mga Aragon. Ang mga ebidensya ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mga buhay na sinira at kinuha para lamang sa ambisyon ng isang pamilya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Mateo habang tinititigan ng screen. Ang hustisyang matagal na niyang hinahabol para sa mga biktima ng Aragon ay abot kamay na niya. Samantala, sa loob ng mansyon, ang kaguluhan ay hindi pa natatapos. Habang isinasakay si Doña Salvacion sa ambulansya, mabilis na nag-iimpake si Beatriz sa kanyang silid. Ang mga mamahaling damit at alahas na ninakaw niya mula sa koleksyon ni Valeria ay padalos-dalos niyang isinisilid sa mga maleta. Emilio is done for. Hindi ako sasama sa paglubog ng barkong ito. Ang pabulong na sabi ni Beatriz sa sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at pagkagahaman. Kukunin ko ang lahat ng kaya kong dalhin at aalis ako bago pa ako madamay. Ngunit pagdating niya sa ibaba, hinarang siya ng mga tauhan ni Mateo. Miss Beatriz, hindi niyo po pwedeng ilabas ang mga gamit na yan. Lahat ng ari-arian sa loob ng mansyon na ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng custody ng batas dahil sa investigasyon ng money laundering at murder. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang mga ito ay regalo sa akin ni Emilio. Ang sigaw ni Beatriz, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at takot. Ang mga regalong binili gamit ang perang ninakaw
ay hindi kailanman magiging sa inyo. Ang malamig na boses ni Valeria ang sumagot mula sa hagdanan. Nakatayo siya roon. Suot pa rin ang kanyang uniforme, ngunit ang kanyang tindig ay muling naging ang tindig ng isang CEO. Tumingin si Beatrice kay Valeria. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkilala. Valeria, anong ginagawa mo rito? At bakit ka nagsasalita ng ganyan? Hindi na sumagot si Valeria. Pinanood niya na lamang ang mga pulis habang kinukuha ang mga maleta mula kay Beatrice. Ang bagong reyna ay ngayon ay wala ng kahit anong korona. Tila isang basang sisiw na iniwan sa ulan. Kinaumagahan, lumabas ang balitang nagpayanig sa buong bansa. Ang lahat ng bank accounts ni Emilio at ng Aragon Foundation ay formal nang na-freeze. Ang balitang dati ay puno ng papuri para sa kanila ay napalitan ng mga headline tungkol sa katiwalian at krimen. Sa loob ng kanyang selda, nakaupo si Emilio sa malamig na semento. Nang pumasok ang kanyang abogado, ang tanging itinanong niya ay, "Nasaan si Beatrice? Nasaan ang pera para sa bail ko?" "Don Emilio, wala na pong pera." Ang mahinang sagot ng abogado. "Lahat ng accounts niyo ay zero na." At si Miss Beatrice, binalita po na sinubukan niyang tumakas palabas ng bansa kagabi, ngunit naharang siya dahil sa mga nakaw na alahas na dala niya. Walang sino man ang gustong tumulong sa inyo ngayon. Naramdaman ni Emilio ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Ngunit isang huling balita ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang sulat ang inabot ng guard sa kanya mula sa isang taong hindi niya inaasahan. Ang sulat ay walang ibang laman, kundi ang mga salitang, "Ang dagat ay hindi nakakalimot, Emilio. At ngayon, oras na para ikaw naman ang malunod sa sarili mong mga kasalanan." Sino ang nagpadala ng sulat na yon? At sapat na ba ang pagkakakulong ni Emilio para mabura ang lahat ng sakit na dinanas ni Valeria? Ang bawat hakbang ni Valeria patungo sa gitna ng malawak na bulwagan ng korte ay tila isang pagyanig ng lupa na nagpapatahimik sa lahat ng bulungan sa loob. Ang ingay ng mga kamera ng media at ang mahinang pag-uusap ng mga abogado ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan nang magpakita siya. Hindi na siya ang Valeria na nakasuot ng uniforme ng katulong at lalong hindi na siya ang Valeria na nanginginig sa takot sa ibabaw ng duelyo. Ngayon, suot niya ang isang matingkad na pulang damit na tila sumisigaw ng kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang muka ay itinaas niya ng may dangal na hindi kayang tapatan ng kahit anong ginto. Nakatayo sa gilid ng mesa ng depensa si Emilio na nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng hindi pagsidlan na kilabot. Sa kabilang banda, si Doña Salvacion ay nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong dahon na handa ng malagas sa tindi ng shock. Ang bawat hibla ng kanilang pagkatao ay nanginginig sa harap ng babaeng akala nila ay nabaon na sa kailaliman ng dagat. Ilang sandali pa, ang huling saksi ay narito na, ang seryosong pahayag ng prosecutor. Dahan-dahang tinanggal ni Valeria ang kanyang suot na belo. Nang tumama ang liwanag ng bulwagan sa kanyang mukha, ang bawat tao sa loob ng korte ay napasinghap. Ang peklat sa kanyang noo ay hindi na itinatago. Ito ay nagsilbing isang badge ng karangalan, isang patunay na siya ay lumaban at nanalo laban sa kamatayan. Valeria, hindi ito maaari. Isa kang multo. Ang pabulong na hiyaw ni Emilio, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Sinubukan niyang humakbang patungo sa kanya, ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga gwardiya sa magkabilang braso. Ang kalansing ng mga posas sa kanyang mga kamay ay tila isang malungkot na tunog ng kanyang tuluyang pagkatalo. "Hindi ako multo, Emilio," ang malamig na sagot ni Valeria.
Ang boses niya ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ako ang bunga ng iyong kasamaan na hindi mo kayang patayin. Ako ang boses ng bawat taong ninakawan niyo ng buhay at kinabukasan. Narito ako para bawiin hindi lang ang kumpanya, kundi ang bawat segundo ng kapayapaan na ninakaw niyo sa akin. Inilahad ni Valeria ang mga orihinal na dokumento na nakuha niya mula sa dagat at ang mga file mula sa hard drive ni Selena. Inilahad niya ang katotohanan tungkol sa tangka sa kanyang buhay at ang malawakang katiwalian ng mga Aragon. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang imperyo. Sa gitna ng kanyang pahayag, biglang sumiklab ang galit at desperasyon sa mga mata ni Emilio. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinuring niyang basura ay siyang wawasak sa kanya. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, nagawa niyang makawala sa isa sa mga gwardya. Gamit ang kanyang buong lakas, sumugod siya patungo kay Valeria. Ang kanyang mukha ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na tila gustong sakali ng katotohanang nasa harap niya. Mamatay ka na. Dapat ay namatay ka na doon. Ang hiyaw ni Emilio na puno ng pagkasira ng bait. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Inspector Mateo Cruz at ang iba pang mga pulis. Ang katawan ni Emilio ay bumagsak sa semento matapos siyang madaganan ng mga gwardya. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa malamig na sahig habang pilit pa ring sumisigaw ng mga sumpa. Ang lahat ng karangyaan at kapangyarihan na dati niyang ipinagmamalaki ay tuluyan ng nawala. Pinalitan ng isang imahe ng isang taong nawala na sa katinoan. Tiningnan ni Valeria ang kanyang asawa mula sa itaas. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging awa na lamang para sa isang taong nabulag ng kasakiman. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding kalayaan na tila isang malakas na hangin na nagpababa ng lahat ng kanyang mga pasanin. Sa gilid, nakita niya si Doña Salvacion na umiiyak ng tahimik, hindi para sa pagsisisi, kundi para sa nawalang karangyaan. Ang hiya na pilit nilang itinatago ay ngayon ay nakabukas na para makita ng buong mundo. Tapos na, Emilio, ang mahinang sabi ni Valeria. Ang dagat ay payapa na dahil wala na ang mga halimaw na nagpapadungis sa kanyang mga alon. Habang inilalabas si Emilio sa korte, hinarap ni Valeria ang mga kamera ng media. Ang kanyang mukha ay maliwanag, tila isang bagong simula na naghihintay sa labas ng pintuan. Ang hustisyang kanyang ipinaglaban ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng biktima ng pamilya Aragon. Maibabalik ba ng tagumpay na ito ang lahat ng nawala sa kanya? O ito ay simula pa lamang ng isang mas mahabang hantrin ng paghilom? Ang huling hatol ng hukom ay tila isang mabigat na pako na ibinaon sa kabaong ng ambisyon ng pamilya Aragon. Sa loob ng punong-punong bulwagan ng korte, ang pagbagsak ng kahoy na maso sa ibabaw ng lamesa ay lumikha ng isang tunog ng pinalidad na bumasag sa natitirang pag-asa ni Emilio. Ang sentensyang reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok kasunod ng mga hikbi ng pagsisisi na huli na para sa mga biktima ng kanilang kasakiman. Nakatayo si Valeria sa gitna ng silid. Pinagmamasdan ng kanyang asawa habang ito ay dahan-dahang kinakaladkad ng mga gwardya palabas. Ang mga balikat ni Emilio ay bagsak at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tila isang kandilang tuluyan nang naubusan ng mitya sa gitna ng isang malakas na ihip ng hangin. Sa tabi nito, si Doña Salvacion ay nakatulala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga braso ng kanyang wheelchair habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo ng kanyang pride. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpasya si Valeria na bisitahin si Emilio sa loob ng pambansang piitan.
Ang amoy ng kalawang, lumang semento, at matapang na disinfectant ay sumalubong sa kanya sa bawat pasilyo. Habang naglalakad siya, ang tunog ng pagpihit ng mga malalaking susi at ang pagbukas ng mga rehas na bakal ay nagsilbing paalala na ang kalayaang tinatamasa niya ngayon ay may kapalit na matinding sakripisyo. Nakatayo sila sa pagitan ng isang makapal na salamin. Si Emilio ay nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang balat ay naging maputla dahil sa kawalan ng sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sa kabilang banda, si Valeria ay mukhang masigla. Ang kanyang pulang damit ay tila isang apoy ng pag-asa sa gitna ng madilim na pasilidad. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Valeria? Ang pabulong na tanong ni Emilio sa pamamagitan ng intercom. Ang kanyang boses ay may halong galit at panghihina. Nakuha mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang mansyon, ang bawat sentimong pinaghirapan ko. Masaya ka na ba ngayong nakikita mo akong ganito? Tumingin si Valeria ng diretso sa mga mata ni Emilio. Walang halong paghihiganti, kundi isang malalim na kapayapaan. Hindi ako nandito para sa kasiyahan ng iyong pagbagsak, Emilio. Nandito ako para sa aking sariling paglaya. Akala mo ay nakuha ko ang lahat, pero ang totoo, ang tanging gusto ko lang noon ay ang katotohanang ibinaon nyo sa dagat. Ang bawat gintong hawak mo ay may bahid ng dugo at hindi ko kailanman na naisin ang ganong uri ng yaman. You were always too soft, Valeria. Ang mapait na halakak ni Emilio na tila isang tuyong ubo sa gitna ng katahimikan. Diyan ka nagkamali. Sa mundong ito, kailangang maging lobo para hindi ka makain. At tingnan mo kung nasaan ka ngayon, Emilio. Ang mahinang sagot ni Valeria. Ang pagiging lobo mo ang naging dahilan kung bakit ka nakakulong sa sarili mong gubat. Ang tanging bagay na hindi mo naintindihan ay ang lakas ng isang pusong marunong magmahal at marunong bumangon mula sa sakit. Inilapag ni Valeria ang kanyang kamay sa salamin, malapit sa mukha ni Emilio, ngunit hindi ito isang paghaplos, kundi isang huling paalam. Ipinapatawad ko na ang lahat ng ginawa mo sa akin, hindi dahil karapat-dapat kang patawarin, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko. Mula sa araw na ito, patay ka na sa buhay ko, Emilio. Ang multong kinatatakutan mo ay hindi na babalik dahil ang tunay na Valeria ay nahanap na ang kanyang daan pauwi. Tumayo si Valeria at dahan-dahang tumalikod. Hindi na nilingon ang lalaking pilit na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa likod ng salamin. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang marcha ng tagumpay. Sa labas ng piitan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Mainit at puno ng pangako. Nagmaneho si Valeria patungo sa puntod ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, inilagay niya ang isang puting bulaklak at ang maliit na saplot ng sanggol na kinuha niya mula sa dampa ni Aling Narda. Ang hanging umiihip ay dahan-dahang nilaro ang kanyang buhok, tila isang haplos ng pag-apruba mula sa kabilang mundo. Tapos na ang laban, Papa, ang bulong ni Valeria. Maayos na ang lahat. Naramdaman ni Valeria ang huling pagtulo ng kanyang luha. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglilinis. Ang dagat na nagtangkang kumuha ng kanyang buhay ay naging daan para mahanap niya ang kanyang tunay na lakas. Ngunit habang tinititigan niya ang abot tanaw, alam niyang may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin bago niya tuluyang mabuo ang kanyang bagong buhay. Paano niya babayaran ang utang na loob sa mga taong nagligtas sa kanya? At sapat na ba ang tagumpay na ito para punan ng puwang sa kanyang puso na iniwan ng pagtataksil? Ang simoy ng dagat sa baryo ni Aling Narda ay hindi na kasing pait ng dati. Ngayong umaga, ang bawat hininga ni Valeria ay tila may halong tamis ng kalayaan at ang sariwang amoy ng mga bagong huli na isda na inilalapag sa dalampasigan. Nakatayo siya sa pampang, suot ang isang simpleng puting bestido
na dahan-dahang nilalaro ng hangin. Wala na ang mga mamahaling alahas at ang bigat ng maskarang kailangan niyang isuot sa lungsod. Ang kanyang mukha ay maliwanag at ang peklat sa kanyang noo ay tila naging isang permanenteng paalala ng kanyang katatagan. Nakita niya si Luningning na tumatakbo patungo sa kanya. Ang malapad na ngiti ng bata ay mas nagniningning pa sa sikat ng araw. Mabilis siyang yumakap sa binti ni Valeria. Isang yakap na puno ng tunay na pagmamahal at walang bahid ng interes. Ate Valeria, bumalik ka po. Ang masayang sigaw ni Luningning. Sabi ko naman sa'yo, di kita malilimutan. Ang marahang sagot ni Valeria habang hinahaplos ang buhok ng bata. Lumabas si Aling Narda mula sa dampa. Ang kanyang mga mata ay naging basa sa tindi ng kagalakan nang makita ang babaeng itinuring na niyang sariling anak. Walang imik na lumapit ang matanda at niyakap ng mahigpit si Valeria. Isang yakap na nagpawi sa lahat ng natitirang lamig ng dagat sa kalooban ng biktima ng Aragon. Salamat sa Diyos at maayos ka, iha. Ang pabulong na sabi ni Narda. Balita sa buong bayan ang ginawa mo. Wala na ang mga taong gustong kumuha ng aming mga tahanan. Inilabas ni Valeria ang isang folder mula sa kanyang bag. Hindi ito ang folder ng panloloko, kundi ang folder ng pag-asa. Aling Narda, narito ang mga titulo ng lupa. Nakapangalan na ito sa inyong lahat na mangingisda rito. Wala nang makakapagpaalis sa inyo rito kahit kailan. At ang utang nyo sa kumpanya, itinuring ko na yon na bayad para sa buhay na ibinigay nyo sa akin. Hindi makapaniwala ang mga taga-baryo na dahan-dahang naglalapitan. Ang bawat mukha ay puno ng pasasalamat at ang tunog ng kanilang mga hikbi ng katuwaan ay tila isang magandang himig sa pandinig ni Valeria. Ang yaman na dati ay ginagamit para manupil ay ngayon ay naging instrumento para sa kalayaan ng marami. Nang mag-agaw ang dilim at liwanag, naglakad si Valeria patungo sa dulo ng pier kung saan nakatayo si Inspector Mateo Cruz. Nakasandal ito sa rehas, nakatingin sa malayo habang ang hangin ay nilalaro ang kanyang polo. Nabalitaan ko ang ginawa mo sa kumpanya, Valeria. Ang simula ni Mateo, ang kanyang boses ay may halong paghanga. Ang paggawa nito bilang isang kooperatiba para sa mga trabahador. Hindi iyon gagawin ng isang karaniwang negosyante. Hindi na ako ang dating negosyante, Mateo. Ang sagot ni Valeria habang tumatabi sa kanya. Ang dagat ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa dami ng kanyang pag-aari, kundi sa dami ng buhay na kanyang natulungan. Anong plano mo ngayon? Ang tanong ni Mateo. Dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang lambot na hindi karaniwan sa isang pulis. Tumingin si Valeria sa malawak na karagatan. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa mga poste ng pier. Isang mahinhin na tunog na tila nagpapatulog sa mga alaala ng sakit. Mabubuhay ako, Mateo. Sa unang pagkakataon, mabubuhay ako para sa sarili ko at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Wala nang multo, wala nang paghihiganti, tanging kapayapaan na lamang. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Valeria. Hindi ito isang marahas na pagkakahawak, kundi isang tahimik na pangako ng pagkakaibigan at marahil ng isang bagong simula na hindi minamadali. Naramdaman ni Valeria ang init ng kamay nito, isang pakiramdam ng seguridad na matagal nang nawala sa kanya. Narito lang ako, Valeria. Kung kailangan mo ng kasama sa paglalakbay na ito, ang mahinang sabi ni Mateo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Valeria. Tumingala siya sa langit kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kumislap. Ang gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang kumot na nagbibigay ng pahinga. Ang dagat na dati ay naging libingan ng kanyang mga pangarap ay ngayon ay naging saksi ng kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat sugat ay dahan-dahan ng naghihilom
nag-iiwan ng mga marka na hindi na nagdudulot ng kirot, kundi ng karunungan. Nakatayo ang dalawa sa dulo ng pier, pinagmamasdan ng paglubog ng araw na tila naghuhudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata at ang pagbubukas ng isang pahinang puno ng liwanag. Lumipas ang ilang buwan at ang mga alon sa dalampasigan ng maliit na baryo ay tila naging isang banayad na kanta na nagpapatulog sa mga mapapait na alaala ng nakaraan. Sa lugar kung saan ang dampa ni Aling Narda ay dating nakatayo ng mag-isa, ngayon ay matatagpuan ang isang modernong health center at isang kooperatiba na pagmamay-ari ng mga mangingisda. Ang bunga ng bagong direksyon ng kumpanyang binawi ni Valeria mula sa mga kamay ng kasakiman. Nakatayo si Valeria sa balkonahe ng kanyang maliit na bahay malapit sa dagat. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Ang kanyang balat ay kulay kape na dahil sa sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay wala na ang bigat ng galit na dati ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya si Luningning na masayang nakikipaglaro sa mga aso sa pampang, habang si Aling Narda, ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin. Sa malayong lungsod, ang mansyon ng mga Aragon ay nananatiling tahimik at abandonado, isang monumento ng isang imperyong gumuho dahil sa sariling kabulukan. Si Doña Salvacion ay nananatili sa isang nursing facility kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga sariling anino at ang mga alaalang hindi na niya kayang ipagmalaki. Si Emilio naman, sa loob ng kanyang malamig na selda, ay nahanap ang tunay na kahulugan ng pag-iisa, isang katahimikang mas masakit pa sa anumang latigo. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ni Valeria. "Masyado ka na namang malalim mag-isip." Lumingon si Valeria at nakita si Mateo na naglalakad patungo sa kanya, bit-bit ang ilang libro at isang maliit na basket ng prutas. Hindi na ito ang seryosong inspector na laging may hawak na warrant. Ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at isang ngiting tanging para kay Valeria lamang. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin mula nung gabing iyon sa eskinita." Ang mahinang sagot ni Valeria habang tinatanggap ang dala ni Mateo. Ang pagdaiti ng kanilang mga kamay ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi ng isang init na tila hudyat ng isang bagong kabanata. Ang mahalaga ay narito ka na, Valeria. Ligtas, malaya, at tunay na buhay. Ang sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay tila isang haplos sa puso ng babae. Dahan-dahang kinuha ni Valeria ang maliit na saplot ng sanggol mula sa kanyang bulsa, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nawalang anak. Sa halip na yakapin ito ng may pait, dahan-dahan niya itong inilagay sa loob ng isang kahon ng mga alaala na balak niyang itago na ng tuluyan. Isa. Nagawa na bang magpatawad ni Valeria? Oo. Ipinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at ang kanyang mga kaaway para sa kanilang kalupitan. Ngunit ang pagpapatawad na ito ay hindi pagkalimot. Ito ay ang pagtanggal ng kapangyarihan ng nakaraan na saktan pa siya sa hinaharap. Dalawa. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Sa bawat ngiti ng mga bata sa baryo at sa bawat tahimik na gabi sa tabi ni Mateo, nahanap ni Valeria ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman ng Aragon. Ang kanyang tahanan ay hindi na ang mansyon, kundi ang lugar kung saan ang kanyang puso ay malayang magmahal ng walang takot. Tatlo. Ano ang aral na iniwan ng kanyang kwento? Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang muling pagbangon ng sarili. Ang bawat sugat ay hindi marka ng kahihiyan, kundi patunay ng isang laban na hinarap ng may dangal. Ang buhay, gaya ng dagat, ay maaaring maging malupit. Ngunit sa huli, palagi itong magbibigay ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Nakatayo ang dalawa sa balkonahe,
Pinagmamasdan ng unti-unting paglitaw ng mga bituin sa langit. Ang gabi ay naging isang kaibigan, at ang bukas ay isang malawak na karagatan na handa na nilang tahakin ng magkasama.